Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng universe para sa mga Aquarius. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ang unang card ay Enlightenment. Ito guys, kailangan ng space sa kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo. Ito kasi magbibigay ng clarity at saka solution sa situation. Itong card naman na ito ang tumutukoy na kung ano man yung nakaplano sa iyo ay tanggapin mo. At saka ang ilan sa inyo wala sa mood. Kaya nililibang mo lang muna yung sarili mo or nakikinig ng songs. Itong card naman na ito ang nagsasabi na ginaguide ka ng universe para sa tamang tao o kaya sa tamang sitwasyon. Kaya ang ilan sa inyo meron kang pinagdaraanan o kaya meron kang kailangan baguhin. At saka napansin ko lang sa mga cards mo na ang ilan sa inyo nakita mo na meron ng iba yung person mo. Pwedeng sa chat o kaya nakita mismo ng mga mata mo na magkasama sila. At saka meron ding ibang person na nakakaalam ng sitwasyon mo or sitwasyon ng person mo. Ito yung unang angel number mo. 222. You have no idea the size of blessing that is coming your way for being so consistent. It is literally your time to receive it. Eight, 8. Money, success, and love is headed your way in an unconventional way. Are you ready for it? At saka ang ilan sa inyo mukhang inunahan mo na yung person mo na makipaghiwalay. Pwedeng yung person mo ang nakipaghiwalay sa iyo pero hindi ka pa rin niya makalimutan. Yun bang nakukonsensya? Alamin natin kung ano ang message ng universe gamit ang tarot cards. Hahayaan ko lang yung mga cards ko ano yung ipapakita. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Wheel of Fortune, the Strength, 10 of Pentacles. Merong person na hindi makalimot at saka nagsusorry sa mga nagawang desisyon. Paulit-ulit sa kanya yung huling pagkikita nyo. Sa ngayon, wala pa tong lakas ng loob na kumontak. Ang ilan sa inyo sa career, malaki yung chance mo na magkaroon ka ng trabaho sa ibang lugar or ibang bansa. 3 cards na ito ang nagsasabi na magiging maganda yung trabaho mo. Dahil sa mabuting pakikitungo mo sa mga kasamahan mo at saka ang ilan sa inyo, alam mo talaga yung career na pinasok mo. Ang ilan sa inyo, yung negosyo, kilala kahit sa ibang bansa. Hindi naman dahil sa malaki yung kumpanya na meron ka, pero nakabuti sa iyo yung chismis. Kaya nagiging matatag yung trabaho mo at saka maganda rin yung pasok ng financial sa iyo.
Ang ilang single, meron ka makikilalang potential person pero hindi mo kalahi. At ang pananaw ng potential person na to, ang koneksyon nyo ay physical contact. Maganda rin yung trabaho na meron siya, stable na. Pero sa relasyon, hindi pa siya ganun ka-focus. Sa relasyon naman, very strong ang relationship at saka bumubuo kayo ng malaking pamilya. At saka ang ilan na nasa relationship, bago pa naging kayo ng person mo, meron na talagang anak sa naunang karelasyon ng person mo or maybe pareho kayo. Itong The Justice ay maraming Aquarius kaya ang ilan sa inyo may posibilidad na nagkaroon ng separation sa nakaraan o kaya abandonment. Pero kahit na nadidistract ka sa ganitong alaala, hindi mo na to kailangan pang-isipin kasi sinabi na sa mga naunang cards na kung ano yung nakatadhana, yun yung para sa iyo. Sumunod ka sa kung ano yung nagiging daloy ng buhay mo kasi makukuha mo yung hustisya na para sa iyo, lalo na kung ikaw talaga yung inosente sa sitwasyon. Maybe hindi mo pa to alam pero pinapakita na sa mga cards na merong person na nagsusorry sa maling trato sa iyo. At saka ilan din ito sa salita na hindi pa niya nasabi sa iyo or tingin niya kulang kahit sabihin pa niya. The Hermit, Two of Wands at Nine of Cups. Itong cards na ito ay pinapakita na merong sitwasyon na malalaman ka or katotohanan na mahihirapan kang maintindihan. Pero nagkaroon na ng healing sa iyo kahit na merong person na magsisi pa sa mga maling aksyon. Talagang magkakaroon ng panghihinayang o kaya pagsisisi dahil sa magandang takbo ng kapalaran mo. Ang ilan sa inyo mas focus ka sa career, negosyo at financial kaya hindi mo pinapansin yung mga patungkol sa nakaraan. At saka nakadalawang cards ka na nagtatrabaho ka sa ibang bansa or magtatrabaho pa lang. Ipagpatuloy mo ito. Kasi ang ilan sa inyo, doon ka makakakuha ng panimula, yung pagtatrabaho sa malayong lugar. Meron ka magiging malaking kita at dodoble pa ito. Kasi ang ilan sa inyo, nagpaplano ka sa future pero mas nagfo-focus ka sa present. At hindi mo nahahayaan pa na may makasira sa mga plano mo. Ang warning sa financial ay huwag padalos-dalos sa mga decisions. Single ka man or nasa relationship, merong past person na magbabalik na magpapagulo sa mga decisions mo or relasyon. Pero para sa mga nasa relationship, mas gusto mong tahakin yung buhay mo na kasama yung person mo. Kasi ang ilan sa inyo, yung partnership nyo ng person mo, ang tingin mong mas may future. Ito muna yung additional card na Five of Wands in reverse. Itong card na ito ay warning na umiwas ka sa pagtatalo o kaya magiging problema na sitwasyon. Ipaglaban yung mga sitwasyon na karapat-dapat at saka pag-usapan. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na yung mga tamang desisyon mo ang magdadala sa'yo sa pabor na kapalaran. Para sa mga single, ang advice ng cards ay ito yung magandang panahon para magkaroon ka ng mga bagong kakilala. Kailangan mo maging ready kahit na hindi ka naghahanap sa lugar na pupuntahan mo or dadaluhan. Meron kang potential person na makikilala na magkakaroon kayo ng maganda at matatag na relasyon.
Ace of Swords, the Death, at Nine of Wands. Sa cards na ito, ipinapakita na meron talagang person na gusto magkaroon ng connection sa iyo, pero hindi mo to pahihintulutan. May mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo na pwede mo ikalungkot, pero magbibigay naman ng positibo at bagong simula. Nag-mature ka na sa situation, hindi ka nagdedetalye sa kapwa mo kung ano yung nangyayari sa iyo. Nakikita na lang nila yung magandang nangyayari sa buhay mo. Sa kalusugan ng ilan sa inyo, maganda yung pangangatawan mo at saka health mo. Pero kung meron kang unhealthy na makakasira sa kalusugan, ay itigil mo na ito. At para sa ilan, kung meron kang illness, kailangan kumpletuhin mo yung pagpapahinga kasi magkakaroon ka naman ng recovery. Huwag mong biglain yung sarili mo. Mas importante yung kalusugan mo kaysa sa mga naaantala na gawain. Sa mga single, yung potential person, ituturo niya sa'yo kung saan siya nakatira, ano yung trabaho niya, o kaya ibigay niya sa'yo yung susi ng bahay niya para malaya ka makapunta sa lugar niya. Pero yung potential person mo, meron siyang dating nakarelasyon na hindi pa rin siya makalimutan. At ang advice ng cards ay kilalanin maigi yung potential person para makaiwas sa gulo or misunderstanding. Sa mga nasa relationship, 4 na card na yung nagsabi na ang ilan sa inyo tatapusin mo na yung relasyon nyo ng person mo. Ito muna yung alamin natin. The Wheel of Fortune. Pabor na kapalaran pa rin para sa'yo, lalo na kung nagkakaroon ka ng mahirap na sitwasyon ngayon. May mga kailangan ayusin ang guide mo or ang universe para mapunta ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Naka-5 cards ka na para sa pabor na kapalaran, kaya ipagpatuloy ko ano yung mga magandang nasimulan. At saka sa relasyon, ang ilan sa inyo, marami kayong hindi mapagkasundoan ng person mo at patuloy yung pagtatalo. Pero kahit hanggang dito, pinapakita na merong person na magsisisi sa mga desisyon at nasabi. Ito naman yung bottom of the deck. Itong Two of Pentacles, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo, meron kang sitwasyon, career, or negosyo na pinagsasabay, binabalanse. At ang advice ng card ay huwag pa-control sa emosyon, maging kalma para maging tama yung bawat desisyon na gagawin mo.